Dumadaan sa mabusising proseso ang pagpili ng lokasyon, artist na gagawa at maging ang bawat postura ng mga monumento ng ating mga bayani. Simbolo kasi ito ng kanilang kadakilaan at kabayanihan. Pero ang ilan sa kanila tila napapabayaan na. Narito ang report. Nagsisilbing paalala ng kadakilaan at sakripisyo ng ating mga bayani ang kanilang mga monumento. Dumadaan sa mabusising proseso ang pagpapagawa sa mga ito. Ang lokasyon, laki at postura nito dapat pinag-iisipan. Si Gat Jose Rizal matikas ang tindig at may hawak na libro at pluma. Simbolo ng kanyang idealismo at talino. Kahit saan man sa Pilipinas, wala kang makikita monumento ni Rizal na nakapusturang panlaban dahil naniwala raw si Rizal sa isang mapayapang revolusyon. Si Andres Bonifacio naman may hawak na baril o bolo dahil anya kailangan gamitan ng puwersa ang ipinaglalaban. Nakadipa ang mga kamay na tila hugis krus. Sumisimbolo na handa siyang mamatay sa ngalan ng bayan. Ang mga pagpapahiwatig na ito ay ilan lamang sa mga pwede nating matutunan sa larangan ng iconography. It's a basic way of expressing indirectly what you'd like to talk about a person or about an artwork na you cannot really directly say about this. So, dinadaan nila through symbols. Ang pagpapagawa sa mga monumento sa bansa, dumadaan sa National Historical Commission of the Philippines, katuwang ang lokal na pamahalaan. Masusing pinipili maging ang artist na lilikha nito. Pero ang ilan sa monumento ng ating mga bayani tila napapabayaan na. Gaya ng marker ni Melchora Aquino o si Tandang Sora sa Banlat Road, Quezon City, na bahira ng bandalismo. At ang likod nito napapaligiran ng mga kawad ng kuryente at mga bahay. Sa panuntunan ng NHCP, hindi dapat magkaroon ng anumang hindi kaaya-ayang tanawin sa paligid ng isang monumento. Maging ang ancestral house ni Tandang Sora napabayaan na rin matapos masunog nito lang Abril. Bagamat nagtayo na ng isang shrine para sa kanya, ayon sa mga heritage group advocates, hindi pa rin sapat ang hakbang na ito. Mula naman sa monumento ni Rizal sa Luneta, tanaw na ang pinapatayong condominium ng isang kumpanya. Kaya kung magpapakuha ka ng litrato rito, kita ang mga construction equipment. At kung matapos na ang condominium, bibida na rin sa bawat larawan. Hindi rin nakaligtas ang monumento ni Bonifacio sa Caloocan. Sa paligid kasi nito, napakarami na ang gusali. Yun yung mga kailangan nating bantayan kasi the monuments are just more than metal objects. They are symbolisms of people who have done a lot of good for our country, our heroes, those who've contributed to the Philippines. Wala mang kibo ang mga monumentong ito. Tandaan na ang mga taong sinisimbolo nito ang naghatid sa atin tungo sa kalayaang tinatamasa natin ngayon.